Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman tayo para sa isang online faith sharing. Ito po si Father Randy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pananampalataya habang tayo po'y humaharap sa isang pandemya. Sama-sama po nating ihanda ang ating puso't kalooban at sama-sama nating pagnilayan ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus. Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10,000 piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ng taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit, pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang ng 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Nang lumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag, sa halip ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa larangan ng ating pagpapatawad, meron tayong ilang mga bagay na dapat nabigyan ng pansin batay sa itinuturo ng ating pananampalataya. Ang salitang pagpapatawad ay nangangahulugan ng dalawang klaseng pagkilos. Una, pagpapataw. Pag sinabi pong ipinapataw, ipinagkakaloob, ibinibigay, ipinaparanas, ibinabahagi. At ang ikalawang pagkilos ay yung awa. Magkaroon ng awa. Maging maawain. Kaya ang pagpapatawad ay pagpapataw ng awa o pagkakaloob ng awa. At ang awang ito ay nagmumula din sa karanasan ng awa na ating naranasan mula sa Diyos. Lagi nating tatandaan na nababatid ng Diyos ang nilalaman ng ating puso't kalooban, maging ng ating isipan. Maaring hindi ito agad-agad matukoy ng mga tao sa paligid natin, pero lagi nating tatandaan na nababatid ito ng Panginoon. At alam natin kung ano ang ating pagkukulang, pagkakasala, mga bagay na batid nating bahagi ng ating mga kahinaan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nadarama din natin kung paano tayo tinatanggap ng Diyos. Kung paano niya tayo niyayakap at binibigyan ng pagkakataon para bumangon sa buhay na ito, bunga ng kanyang awa. Sa sakramento nga po ng kumpisal, lumalapit tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng ating pagdulog sa pari at paghingi ng kapatawaran mula sa ating mga pagkakasala. At lagi nating tatandaan na bahagi ng pagpapatawad na ipinadarana sa atin o ipinadarama sa atin ng Diyos sa sakramentong ito ay ang pagkakaloob din ng biyaya at grasya
para wag na tayo muling magkasala, para pagsikapan natin ang buhay natin, at para maging instrumento din tayo at daluyan ng kanyang biyaya at pagpapala sa mga taong nasa paligid natin. Kaya ang karanasan ng awa ng Diyos ay karanasan na nagpapanibago. Karanasan na nag-aanyaya sa atin para ipadama din ang awang ito sa mga taong nasa paligid natin. Kaya kung meron tayo mang kapatid, kakilala, kaibigan na nagkasala sa atin, lagi nating balikan ang direksyon na nais ng Diyos sa atin. Totoo po, minsan napakahirap magpatawad lalo na sa mga tao na nakadulot ng masama, mabigat, at isang gawain na hindi talaga nagdulot ng kaligayahan sa atin, lalo na nagpahamak pa sa atin. Pero nawa, kahit na mayroong ganong klaseng hirap ng karanasan ng pagpapatawad, huwag tayong mawala sa direksyon ng paghahangad ng pagkakasundo. Hindi man batay sa madali ang paraan, pero sa paraan ng Diyos. Na yun bang ang sinasabi nating mga sandali na tayo'y hindi pa handang magpatawad ay iginugugol at inilalaan natin sa pagdarasal, pananalangin, pagninilay at paghahangad ng pakikipagkasundo. Kung ang kapwa natin ay paulit-ulit na nagkakasala sa atin, lagi nating tatandaan na maaring dumadating man ang sandali na sinusukuan natin sila. Pero ang Diyos ni kailanman ay hindi sila susukuan. Kaya ang mabuting hangarin ng ating puso't kalooban ay hindi ang maghangad ng masama o maghiganti sa mga taong nagkasala sa atin, kundi ang mabuti na hangarin ng ating kalooban ay dapat na mauwi sa pagdarasal sa mga taong ito upang sa kabutihan ng Panginoon ay kumilos siya para sa ikapagpapanibago ng mga taong nagkakasala at nakagagawa ng masama sa atin. Sa gayong paraan, ang unti-unting proseso ng kababaang loob na magpatawad sa kapwa ay nagkakaroon ng katuparan. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang patalastas. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds.
Nagbabalik po tayo sa ikalawang bahagi ng ating online faith sharing at sa pagkakataon pong ito ay muli tayong makakapakinig ng isang pagbabahagi mula po sa isang kabataan na nakasama ko po nang ako po ay ma-assign sa parokya ni San Jose sa General Aguinaldo, Cavite. Siya po ay walang iba kundi si Empoy Glean. Tawagan po natin siya. Hello Empoy, good evening! Hello po, Father. Good evening po. Empoy, pakilala ka sa mga nanonood sa atin ngayong gabi. Ako po si Empoy Glean, taga Bailen po. Kasalukuyan po nagtatrabaho po sa Parañaque at nag-stay sa Bacoor. Empoy, kamusta ka ngayon? Meron tayong nararanasang pandemya, no? Tapos ay syempre, paano mo na hinaharap ito at paano mo nararamdaman ang pagkilos ng Diyos sa kabila ng ganitong klaseng sitwasyon na mayroon tayo? Bilang isang bagong tatay po sa aking anak, kasi awa po ng Diyos, 10 months na po na yung baby ko, malusog. Bilang bagong sa buhay pagpapamilya, napakahirap din po sa una, lalo pang sumabay ang ganitong pandemic. Marami pong mga plano kaming mag-asawa para sa aming anak na sa ngayon ay hindi pa namin matupad. For example, paglabas, enjoy, pag-vacation, hindi pa po namin magawa sa panahon na ito. Pangalawa, sa aming trabaho naman po, dahil sa nangyari din po talagang crisis, yung asawa ko po, hindi pa po siya nakakabalik sa trabaho. Ako naman po ay rotation po yung working schedule po namin. Bali, nakabalik po ako na work po ulit ako ng 2 months, pero sa ngayon po ay hindi pa rin po regular yung pagbalik namin sa trabaho. Sobrang bigat po kasi sa mga napapanood, sa mga nakikita, sa mga nararamdaman po ng bawat tao sa hirap ng buhay sa ngayon. Kumbaga, napakarami pong mga plano na hindi may sakatuparan dahil sa nangyari. Nakikita ko po yung pagkilos po ng Panginoon, unang-una po sa akin at sa aking pamilya. Naawa po ng Diyos, hanggang ngayon po ay malusog naman po kami. Kumakain po kami ng 3 beses isang araw o higit pa. At sobrang lusog din po ng anak ko. At pati po yung mga kapatid ko, okay naman halos lahat, okay naman po sila, ang bawat pamilya nila. Sobrang nakaka-proud lang din po na naging mas malalim yung connection namin sa isa't isa. Everyday kamustahan, dahil sa social media nakakapag-video call po kami every time, kahit magkakalayo kami. Kung di man po namin personal maparamdam na yung pagmamahal namin na magkakasama, doon na lang po sa simpleng kamustahan, sa pagsasama namin sa bawat isa panalangin, kasama po ng nanay namin na sobrang napakalalim ng debosyon sa ating Panginoon, ang mahal na Maria. Sobrang nakaka-proud lang po. Yun po, Father. Totoo, Empoy, na parang ngayon ko lang na-realize, no, paano nga pala itong ganitong klaseng sitwasyon, lalo na sa isang nagsisimulang pamilya, no? Na sabi mo nga sa amin ay para sa isang bagong tatay, no, ay parang ang dami syempre gustong simulan, no? Diyan yung i-enjoy yung unang anak, yung panganay na anak, tapos ay syempre yung bang maibigay sa kanya yung best na pag-aalaga ng isang magulang, ng isang tatay particularly. Tapos may ganitong sitwasyon na napaka-challenging, no? Pero sa kabila ng lahat, no, yung ibinabahagi mo rin sa amin na nakikita pa din naman ninyo kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay niyo.
Noong naman tayo nasa parokya ay ito yung pinagsisikapan natin nung tayo nagsiserve. Yung laging maranasan ng Diyos sa mga ginagawa natin. Ito po si Empoy ay napaka-active pong kabataan noon sa parokya ng San Jose, doon sa Bailen. Halos doon na po yan nakatira sa simbahan sa parokya, sa kumbento. Nung kami po yung mga seminarista ay sila po yung malimit namin kasama, lalo na po sa ilang mga gawain doon, lalo na pag Holy Week. No? At ngayon, isa na po siyang ganap na tatay. No? Ako po nagkasal dito. No? At alam ko na ganun din yung kung paano niya naihanda yung sarili niya sa larangan ng pagpapamilya. Sabi mo kanina, Empo, yung nagkakaroon kayo ng kwentuhan o kamustahan ng mga kapatid mo through social media. No? Kamusta naman sila, Empoy? Paano mo nararamdaman yung suportahan ng magkakapatid sa ganitong sitwasyon? Bali, sa mga kapatid ko po, sobrang proud po ako kasi every time na magme-message ka sa kanila, pagka lalo na nung nasa trabaho po ako, na stay in po kasi, medyo pinanghinaan din po ng loob, pero yung mga kapatid ko po, tsaka po si nanay, yung asawa ko po, pilit po nila pinapalakas yung loob ko na makakaraos din, na tiis-tiis na lang dyan. Yung mga ganun pong bagay, tsaka alam ko po na bawat isa po sa amin, isinasama yung sa bawat panalangin. Alam na po si nanay, yun po. Malaking bagay yung pagiging religious ni nanay mo, no? Yung pagiging madasalin. Opo. Na sa ganitong mga sitwasyon talagang kailangan natin yung ganyang mga pagpapaalala ng mga tao sa paligid natin, lalo na ng mga magulang natin, no? Kasi ito yung parang nagbibigay sa atin ng lakas, ng pag-asa, ng liwanag at paalaalan, teka, oo nga pala, may Diyos nga pala tayong kasama. Kahit na napakahirap ng pinagdadaanan natin ay alam natin hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. No? At sa ganung pagkakataon, nakita mo ito sa halimbawa ng iyong nanay. No? Yan po, ibigay ko sa iyo ang pagkakataon para sa mga ilang mensahe na gusto mong bitawan sa mga kapatid natin na nanonood ngayong gabi. Sa pinagdadaanan po natin na pandemic na ito, wag po tayo mawalan ng pag-asa na balang araw po sa mga susunod na sana, bumalik na po ulit sa dati, yung panahon yun. Tsaka, wag po nating hayaan lumipas yung araw o oras na hindi maiparamdam sa isa't isa, lalong-lalo na sa ating mga kapamilya, mga kapatid, mga mahal sa buhay, kung gaano sila kahalaga sa atin, kung gaano natin sila kamahal, kung gaano kumikilos ang Diyos para sa buhay natin. Kung hindi man masunod yung plano natin, yung kay Lord talaga yung masusunod. Yun lang po. Nagpapasalamat din po pala ako para sa lahat, lalong-lalong din sa ganito pong gawain. Kumbaga, nai-inspect po kami lahat, at lalong malalim yung tumitibay yung faith namin kay Lord dahil sa mga gawain ito, lalo tigit sa mga tumutulong, lalo dito sa parokya sa Bailen, sa mga nagsasagawa lagi ng mga live na mass para mapanood ng ibang tao na hindi makapag-gather po sa simbahan. Yun lamang po. Maraming salamat din, Empoy, sa iyong oras, sa panahon na ito na ikaw ay nakapagbahagi ng kwento ng iyong pananampalataya. Sana ay patuloy pa tayo na maglakbay sa diwa ng ating pagkapit sa Diyos. No? At makakaasa ka sa aming mga panalangin para sa iyong pamilya at sa iyo ding mga kamag-anakan na nandyan sa Bailen, no? At sa iyong mga kapatid. No? At patuloy lang tayo na magdasal, patuloy na tumingin sa liwanag, at ito ay walang iba kundi si Jesus. No? Magandang gabi sa iyo at ingat palagi. Mga kapatid, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang patalastas.
within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Nagbabalik po tayo para sa ating online page sharing at dumako na tayo sa huling bahagi ng ating bahaginan. Pero bago po ang lahat ay kikilalanin natin ang lahat ng mga nakikibahagi at nakikilakbay sa atin ngayong gabi. Unang-una na po si Ate Julie Big Jacinto. Good evening po sa inyo, Ate Julie Big. Bumabali din po siya sa bawat isa sa atin. Si Kuya Emmanuel Legaspi, Ate Maribel Glean Encarnacion, Ate Lisa Manalo, good evening din po. Ana Marie Glean Ricaport, siya po ay kapatid ng ating bisita at panauhin ngayong gabi. Si Ate Maridel Glean Encarnacion, kapatid din po ni Brother Emboy. Simon Guevara, Christina Almogel, si
Brother si Empoy ay patuloy na nakikilakbay sa atin. Ping Royo, Ivan Joseph de Guzman, Dr. Arnett de Guzman, si Ate Ruby Ortiz, bumabati sa atin ng magandang gabi. Magandang gabi din po, Ate Ruby. Ate Ami sa Paula Canonisado, magandang gabi po, Father Andy, at sa lahat ng nakikinig ng online page sharing. Magandang gabi po, Ate Ami. Nanay Florencia Dayan, nanay po ito ni Empoy. Nanay, good evening po sa inyo. Obert Dulay, nabati rin si Dr. Arnett, good evening, Dr. Arnett. Denisa Manalo, Kuya Noel Pabilona, God bless you, Father. God bless you too, Father. Kuya Noel. Mark Darish, Algazar, Madu Adante, good evening, Father Andy, at sa lahat ng ka-online page sharing. Stay safe po sa lahat. Good evening, Ate Manu. Nabati si Nanay Florencia, good evening po, Father Andy. Kasama din natin si Ate Roslyn Capio Parino, Jason Cadano, Oji Barrera, Kuya Oji, kamusta po kayo din sa US, no? Romel Zapata, alam ko si Romel, klase ko po ito nung high school. Romel, God bless you, no? Sa iyong pamilya. Ate Angie Maramba, at kayo din po si Kuya Mer Cabreros. Kuya Mer, God bless you po. Ayen, si Ate Ayen sa Hong Kong, good evening po sa inyo at salamat po sa pakikilakbay. Ako po ay nag-post ng ating gabay bahaginan at ang gabay bahaginan po natin ay may katanungan. Kamusta ang iyong karanasan ng pagpapatawad sa mga taong sa iyo nagkasala? Sabi po ni Brother Ivan Joseph de Guzman, sa bawat karanasan po ng pagpapatawad, Father, karanasan din po ng pagmamahal. Yung pagmamahal po na nakaugat sa pagmamalasakit. Kaya po ako nagpapatawad dahil sa kabila ng mga pagkukulang ng bawat isa, tao pa rin po kami nagkakasala pero lagi pa rin pinagkakalooban ng Diyos ng biyaya ng matanggap na ang bawat pagkakataon ay karanasan din ng pagkatuto sa sarili. Sa una po ay mahirap magpatawad, ngunit kapag ito po ay nakaugat sa pagmamahal, nagiging magaan din po ang pakiramdam. Amen. Siguro nga, Brother Ivan, talagang kapag mayroong sangkap ng pag-ibig, ang sarap mamuhay, masarap ng pakiramdam, kaya ang ating kalooban. Salamat, Brother Ivan. Sabi po ni Arian Revilla, maluwag po sa pakiramdam. Maluwag sa pakiramdam. Salamat, Arian. Sabi din po ni Rowel Panit, ang naging karanasan ko sa pagpapatawad ay mas nakilala ko ang aking sarili na mas napapalapit kay Kristo, ang Diyos na mapagpatawad at maway, at mas lalong nakagagaan ang pakiramdam kung tayo ay nakapagpapatawad. Salamat po, Rowel. Ate Ligaya Tokaya, sa experience ko po, wala naman po ako masyadong karanasan na na-encounter na nagkasala sa akin. Mga pet quarrels lang po, pero naayos naman agad. Meron lang po ako naalala na isang sitwasyon na may sinabi sa akin behind my back. At nalaman ko po, ang ginawa ko po ay maganda pa rin ang pakikitungo ko sa taong yaon dahil alam ko po sa sarili ko na malinis ang conscience ko. At gusto ko ma-realize niya na kahit may ginawa siyang di maganda, maayos pa rin ang pakitungo ko. Hindi po kasi ako papagdating sa mahal. Salamat at Ligaya, Tokaya. Totoo po yun. Hindi po tayo dapat na magtanim ng sama ng loob sa ating kalooban. Ang puso po natin ay lagakan ng pag-ibig. Kaya kapag ang nilagay po natin ay hindi ng pag-ibig, nakakapaligid po yan ng kalooban. Mabigat po sa kalooban. Kaya hayaan po natin na maghari sa puso natin si Jesus. Salamat po. Ate Marites Narciso, si Pang Marites, hindi po sa pagmamalaki, parang hindi po ako nagdadala ng galit sa sarili. Madali naman po ako magpatawad kapag nagalit ako. At nasabi ko na sa loob ko, nawawala na ang galit. Ako na po kung saan lumalapit, parang wala ng lahat. Ayaw kong dali ng galit. Mas gusto kong isiping hindi ko na kailangan magpatawad, pero ako kaya napatawad din niya. Salamat, Ma'am Marites Narciso. Totoo po yun. Minsan naakala natin parang hayaan natin yung tao kasala sa atin siya lumapit sa atin. Pero minsan tayo naman yung mag-a-approach. Tayo naman yung lalapit. Tayo naman yung mag-reach out. Sapagkat yun na kinalugod na ng Diyos, pagsisikap natin makipagkasundo sa kabila ng lahat.
Ate Edith De Luz, walang hanggang kapayapaan at kaligayahan po kami tinatagay sa amin. Kasi nga, syempre, it's a liberating experience. Yung walang nagdudulot ng kabigatan sa kalooban mo at hindi ka rin nagdudulot ng kabigatan sa mga tao sa paligid. Sabi po ni Ate Ayen, madalang relate po ako sa paksang ito. Napatawag ko na naman po pero hindi ko na po naging kasama. So, may mga pagbabago pero pagsikapan po natin umugnay. Pagdasal po natin patuloy yung mga tao na hirap tayong pakasama. Salamat Ate Ayen. Sabi ni Lovely, peaceful mind and peaceful heart. Totoo po yan. Pahihapa ang puso, pahihapa ang isip natin kapag wala po tayong kasamaan. Sapagkat doon natin naranasan na ang Diyos ay doon sumasaan. Ate Angie Casella, sa karanasan ko sa pagpapatawad ay napalapit ako ng higit kay Kristo. Naunawaan ko ang mga salita kong si Kristo sa dami ng mga naglibak sa Kanya ay nagpatawad tayo pa kaya. Doon ko nararamdaman ang pagpapatawad at madali ko ito natatanggap ng payapa at maluwag sa aking puso. Ito po ito Ate Angie. Araw-araw, alam natin na maharap tayo sa Diyos na mayroon tayong mga bagay na dapat na sana ay sinukuan niya na tayo, bitawan niya na tayo, o hindi niya tayo dapat pinagkatiwalaan ng panibagong buhay. Pero dahil ang Diyos ay napakabuti, ninanais sa pinaangat ng Diyos na malalo-lalo pa tayo mahubog, matuto, at makakita ng liwanag at pag-asa sa buhay na ating pinangarap. Sa lahat po naman nagbahagi ngayong gabing ito, maraming salamat po. Malaking bagay po na kahit man sa ganitong sitwasyon tayo nakakapagbahagi na ng ating mga pagninilay, nagdudulot ng inspirasyon at lakas sa mga taong ating nakakasalamuhan at nakikinig at nakikilakbay sa ating gabi. Nais ko pong kilalanin ang mga sponsors natin sa ating pong online page sharing at sa ilan pa po mga programa natin dito sa A Journey to Faith Network. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta, Blessings Faith Shop, na siya pong tumutulong at sumusuporta din sa ating seminaryo. Gayun din ang Mama Rich Special Yema, nagawa ko yun ng nanay ko, at sa kabutihan po na naibabahagi ay nakakatulong din po sa atin sa mga kasama natin. Ang Ann's Chili Garlic, isa pong kasama din po namin nagdinig ko sa simbahan, gumagawa ng homemade chili garlic. Salamat Ann. Si Kuya Emmanuel sa kanyang pasalubong and food products. Hindi ko pumabili ito sa ating Blessings Faith Shop. Ang Umeya, Japanese restaurant po sa pagmamayari ko na Kuya Egay at Ate Alan. Salamat po sa patuloy na pakikilakban. Ang GS Barber Shop, papasin niyo po bagong gupit ako kasi sila po ang gumugupit sa akin. So magaling po silang maggupit at malinis po ang paraan ng kanilang paggugupit. Salamat Kuya Jed. Rex Drinks, sa pong seminarista, dahil po sila wala dito sa seminaryo, ay ito po ang business ng kanilang family. At kung gusto niyo po mag-order ay just PM their page. Nox Restaurant. Salamat Ate Edith sa inyo pong patuloy na pakikilakbay. MS Flower Shop, Kuya Arthur at Ate Mabel, sa inyo po pakikilakbay din sa aking online o sa ganitong online ministry. Siyempre po ang Grace Furnitures ay patuloy din po nakikilakbay sa atin si Ate Grace at si Kuya Ron. Maraming salamat po dahil natutuwa po ako na mayroon po mga tao na sumusuporta at nakikilakbay po sa ating pagsisikap na patuloy na itaguyod po itong ating online page sharing. And syempre sa lahat ng contributors, Tito Wayne sa Garapon, Kwentong Bukasyon, ang naimbitahan po natin ay si Sister Claire Marie C. Mula po sa isang kongregasyon. Maraming salamat Sister Claire. At syempre ang Balyuhay, Kwento ng Bawat Kabataan, ang Inuwit na Pananampalataya, ang God's Love sa lahat ng mga binabahan. May mga umahabol po dito sa atin na nakikilakbay ngayon. Si Ate Juliet C. Hello po Ate Juliet, Rachel Desos, kapatid ko po at ang aking tatay, Rolly Desos. Kamusta po kayo dyan? Rita Camarinta.
At bumabati din si Ate Rita na good evening po Father Andy at sa lahat po ng sa inyo po lahat, maraming salamat sa patuloy na pakikilakbay, Brother Empoy, Glean. Salamat sa iyong pagbabahagi. Tapusin po natin ang ating online page sharing sa pamamagitan ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Baka naming pagmahal, nagpapasalamat kami sa biyayang kaloob mo sa amin. Patuloy mo nawa kami dulutan ng mga biyayang aming kinakailangan habang patuloy kami humaharap sa kasalukuyang pandemya. Nababatid namin na hindi mo kami pinababayaan. Bagkus ay patuloy mo kaming sinasamahan upang sa gayon ay maging matatag kami sa buhay niya. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa pamamagitan ng Yesu Cristo, aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at naway pagpalain kayong lahat, kayo din ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Mga kapatid, lagi po ninyong tatandaan, pinaghihiwalay man tayo ng sitwasyon, pinag-uugnay naman tayo ng Panginoon. Iisa lang ang ating buhay, bigyan natin ito ng mabuting saysay. Ito po si Padre Ate de Jesus ang inyong kalakbay sa pananampalataya habang tayo po umaharap sa isang pandemya. Magandang gabi po and good night.